Mga tol, flex ko lang. Yung naging biyahe namin kanina papuntang Laurel, Batangas. Hindi ko pa kabisado ang daan dyan sa may Tanawan. Kaya sa Tagaytay kami dumaan. Ang una namin dinaanan doon sa may Kasili. Nadaanan namin yung bahay ni Marcos. Tapos tumagos kami ng Tagaytay. Pagdating ng Tagaytay Rotonda, doon kami kumaliwa sa may police station. Mula doon sa police station na yon hanggang pababa ay bali inabot kami dyan sa biyahe namin na yan ng 25 minutes. Akalaan nyo ba naman na yan 12 kilometers na puro palusong at paliko pa kanan at pakaliwa. Ay talaga napalabang kami dyan ni Roxy ng matinding bangkingan. Pero ang takbo ko naman dyan mga pinakamataas ng 50 kph. Pag ako inaliko ay mga 20 to 30 lang. Hindi naman tayo sanay sa malupitang bangking. Ay mapapanood nyo kung paano naging biyahe namin dyan. Kaninang tanghali kasi pagkagaling namin ng grocery, nag-FB yung wife ko. Bigla niyang nabasa na yung pinsan ko na taga Laurel babanlok sa pala ngayon, 1 year death anniversary. Ayun yung matagal ko nang inaabangan na may mag-post at talagang gusto ko makapunta. Kasi nung namatay yun, hindi ako nakapunta nun, may sakit ako nun kaya nung nakita ko kanina na may nag-post na ganun, natuwa ako kasi schedule ng day off ko. Saka yung misis ko wala rin pasok, kaya niyaya ko siya. Kaya napagaya kami ng hindi oras. Kaya maganda yung timing at nataon ngang walang pasok. Kaya sabi ko sa misis ko, tara sa mama ko. Ako yung makikidalo dun sa anniversary ng kamatayan ng aking pinsan. Pinsan buo ko yon, magkapatid ang aming nanay. Kaya yun, talagang napabiyahe ng biglaan. Umalis kami ng Calamba, Laguna, siguro mga katanghalian ng alas 12. Tansya ko darating kami doon ng mga alas 2. Anong nangyari, nakarating kami mga 1:30. Kasi wala naman traffic sa dinaanan namin, diretso lang takbo. Siguro kung mga nasa mga 50 to 55 kilometers yung tinakbo namin na yun. Ito nga ang medyo exciting dito, itong pababa ng bundok na to. Kasi sa 12 kilometers ay puro sigsag. Sa tingin ko mas matindi ang pagkasigsag nito kaysa dun sa Oriental Mindoro. Doon sa inuwian ko pag kami bumabiyahe papuntang Mindoro. Makikita nyo namang sigsag na yan, at palusong. Kagandahan lang ay may mga concrete barrier na nasa gilid. Kasi bangin na ang gilid niyan Nasa gilid niya ng bundok, tapos yung sa kaliwa ay bangin. Kaya medyo talaga nakakatakot. Tapos pag maliit lang siya, bali 2-way lang siya, salubungan lang. Hindi pwede magdalawang sasakyan na magkasabay. Talagang single lane lang siya. At yung dilaw na guhit na yan ay hindi napuputol. Diretso yan. Ay talagang ibig sabihin niya, delikadong daan yan. At walang putol yung yellow lane na yan. Talaga naman ang banking dyan ay kain naman. Pero katwira ko naman kahit medyo mabagal ang biyahe, at least kahit madili ng dating, makakarating din maya-maya nga lang. Din kagandahan ay makakarating ng ligtas. Saka hindi ko hilig yung makikipagkarera. Pag may nauna sa akin, sige, pagbibigyan at susunod na lang ako. Kung yung gusto nilang mabilis di sila na lang. Basta't kami ni Roxy banayad lang ang takbo. Nasa 20 to 50 kilometers lang ang kph lang ang patakbo ko. Hindi ako nalagpas at mahirap pag ikibibirit may liliko na kagad. Katulad ganyan paano ka makabirit niyan nandiyan na kagad ang likuan. At saka yung liko niya talagang parang siko, kurbang kurba. Ang sarap ng experience na talagang sulit.
talaga sinasanay ko rin sarili ko na mag-rides kasi yan ang hindi ko nagagawa. Eh itong si Roxy ko ay mahigit isang taon na. Eh ang takbo lang nito ay nasa wala pang mga 4,500 kilometer pa lang. Hindi ito masyadong gamit. Pag day off ko lang nakakaalis-alis ng bahay. Kaya ito mapapalaban ito ng mahigit 100 kilometro ngayong araw na ito. Makikita nyo yan. Bihira naman ang nakakasalubong. Kaganda ng lugar na to. Medyo hindi nga lang maganda ang video kasi matigtig. Kahit ispaltado medyo malikot yung camera at pinakiusapan ko lang yung wife ko na i-video para may documents ko yung biyahe namin. Pagtsagaan nyo na lang po yung video ko. Wala pa po akong magandang camera. Kung sino man yung mga hindi pa nakakaalam ng daan na to, ay pwede nyo itong daanan din. Pag kayo halimbawa nasa Tagaytay, tapos kayo ay gustong pumunta ng Batangas, tapos malapit sa Laurel yung pupuntahan nyo, doon sa Rotonda sa Tagaytay, may daan doon sa may police station. Bababa lang kayo doon. Parang iniikot nito yung bundok ng Tagaytay, tapos ang labas na nito ay sa Talisay, Batangas na. Sa Sampaloc, Talisay, Batangas. Paglabas doon, yung pakanan, ayun ang papuntang Berinayan, Laurel. Yung sa kabila naman, ayun naman ang papuntang Tanawan. Kaya kami, pagbaba namin ng bundok na yan, ang tutumbukin namin kanan. Kasi doon sa Berinayan ang aming lakad. Mahaba-habang biyahe ito. Ay, sarap naman ang experience. Wala lang ginawa kundi liko sa kanan, liko sa kaliwa. Ang kagandahan niya ay palusong, hindi malakas sa gas. Kunting piga lang bumibilis na kagad. Mas madalas pa ako magpreno diyan kaysa pumiga. Ang sarap dumaan at wala man lang ka-traffic. Tanghalian tapat pandidigay, usay ang laog. Ayan, may nasa unahan na namin dyan na Chevrolet na SUV. Hindi ko na naunahan. Mabilis ding nagpaliko-liko yan. Mukhang sanay din sa kabundukan. Hindi ako tamang buntot lang sa kanya. Para sa akin naman yung mga pagro-rides na yan hindi mahalaga ang mabilis. Basta ang mahalaga ay makarating sa patutunguhan ng ligtas. Kaya nagtataka rin nga ako doon sa ibang rides na talagang pabilisan sila, karera. Wala tayong magagawa, sila yun Gusto nila yung ganung buhay, yung ganung experience na kailangang mabilis sa mga ganyang pagliko. Hindi naman natin sila pwedeng sawayin at style nila yun. Akin lang naman, kinikwento ko lang yung style ko lang din. Ganito lang ako. Chill lang mag-drive. Basta't ang lagi kong iniisip dyan, maya nandun na rin ako sa pupuntahan ko.